na naman ang posibilidad ng isang kudeta sa hanay ng militar. Babala ni Defense Secretary Gibo Teodoro, baka matulad tayo sa gulo sa Myanmar kung tuluyang mag-aakla sa mga sundalo. Nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, kinukumpirma ba ni Secretary Teodoro na totoong may alingas-ngas nga ng kudeta? Gigi, walang kinukumpirma si Defense Secretary Gilbert Teodoro tungkol nga dyan sa sinasabing panibagong coup threat. Natanong lang naman siya ng ilan sa mga kapatid natin sa media tungkol nga sa usaping ito at ang sinabi ng kalihim, kapag nangyari yan, hindi malayo na matulad tayo sa Myanmar na magkaroon ng military junta. Kapag nagkaroon ng military junta sa Pilipinas, mababaliwala ang batas dito sa bansa dahil magkakaroon ng military takeover. Pwede rin na hindi tayo kilalanin ng ibang bansa o yung tinatawag na diplomatic isolation. Maaari rin na mapatawan ng mga economic sanction. Matatandaan natin na nagkaroon ng military junta dyan sa Myanmar nung umabot sa punto na kinu-question na yung naging resulta ng kanilang halalan. At sa puntong yun, maging yung ASEAN Summit pinagbawalan na dumalo ang junta leader doon sa nasabing pagtitipon. Natatandaan natin, nagpunta tayo sa ASEAN Summit dyan sa Laos, dyan sa Malaysia at walang ang kinatawan ang bansang Myanmar ng mga pagkakataong yan. Pakinggan natin ang sinabi ni Secretary Teodoro. Ang bubuhay lang sa iyo, kokonting bansa. Isa na yung China. Well, exactly the situation of Myanmar. And I don't think Filipinos would like that. No. At the end of the day, any extra-constitutional move means kung sino ang pinakamalakas na firepower, siya mamumuno. Yan labag sa ating kagustuhan na maging malaya, no? Kaya be careful for what you pray for, you may just get it. Gigi, nito lamang nakaraang buwan ay kinumpirma nga rin ng AFP Chief of Staff na si General Romeo Browner na nagkaroon din talaga ng ilang mga retiradong general na nananawagan para i-withdraw yung suporta sa kasalukuyang administrasyon. Pero nun din naman ay sinabi nilang hindi yan nagtagumpay. At sa panayam nga sa DZRH, sinabi rin ni General Browner na nananatiling tapat ang mga militar sa konstitusyon at pinag-aaralan nila kung meron nga bang mga posibleng kaso na maisampa laban dito sa mga sinasabing taong nananawagan para sa withdrawal of support. Narito ang sinabi ni General Browner. Nananawagan ako sa ating mga kababayan na wag na pong idamay ang armed forces. Please shield the armed forces from the political environment. Again, pag nakialam po ang armed forces of the Philippines, hindi po maganda para sa ating bayan. Sa panig naman ng Malacanang, sinabi nga ni Undersecretary Claire Castro na importanteng maging mapanuri pa rin sa mga lumalabas na impormasyon at huwag basta-basta maniwala. Narito ang kanyang sinabi. Ito ba ay galing sa mga obstructionists, fake news peddlers? Ito po ay kumakalat at nakita nyo kung saan galing at maituturo nyo na malamang ito ay mula sa mga nagnanais na paalisin ng Pangulo sa pwesto. Huwag po natin paniwalaan. Pero handa naman po ang gobyerno sa anumang maaaring palaki nila. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni Maricel Alili mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Gigi Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.